Hi everyone, this is Stacy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, magkakwento ako sa inyo ng mga sad stories na nangyayari dito sa garden ko. So ito yung one of the most beautiful yellow variegated gymnocalcium na meron ako sa garden. Unfortunately, may nangyari sa kanya. So, 2 araw na siyang pinupuntahan ng malaking black bee. So, I was trying to shoo it. Kaya lang, it keeps coming back para dapuan niya tong yellow variegated gymnocalcium. So, siguro nung pumasok na ako sa loob, nasting niya din yung variegated gymnocalcium. Ang laki pa naman niya, hindi ko na videohan. So, then now, nakita ko, ganyan na siya. Ayan. Siguro nagkabutas siya. Tapos since malamig na nga dito sa area namin, nakakuha siya ng moisture and then morning dew. So, ayan, nangyari. Wala na. Goodbye na sa kanya. So, buti na lang, siya lang yung pinagdiskitahan o nilapitan ng malaking bee. Siya lang talaga yung binabalik-balikan ng malaking bee na yun. So, 2 araw kong nakita yun, 2 morning. So, hindi ko din alam kung bumabalik pa sa gabi yung bee na malaki. So, ang laki-laki talaga ng bubuyog. So, another casualty is this one. This one, kaka-unwrap lang natin and then kaka-pat ko lang nito last Tuesday. Pero, nagsimula siya magmashi. So, I decided to uproot it from the pot. Hindi ko pa sila dinidiligan kasi usually after 15 days pa ako nagdidilig eh. Kasi para sigurado mo. So, in-uproot ko, tinanggal ko yung mga mushy leaves. Siguro, i-air dry ko muna siya for 2 weeks hanggang sa magka-root. So, ito yung isang cream tea na dating binili ko din, na malaki siya dati. Tapos, katulad din na nangyari dun sa isa na pinakita ko sa inyo kanina. Nagmamash yung leaves niya. So, ang ginawa ko din naman dito, nilipat, kasi malaki siya, tapos lumiit. Nilipat ko na lang sa small pot. Sinama ko dito sa veranda area. Nilagay ko kasama ng mga token size na echeveria. So, I think this one was growing well already here in this spot sa veranda area. So, I wish makasurvive to para kung hindi makasurvive yung isa, may cream tea pa rin ako sa garden ko kasi 2 lang sila. So, yun nga yung problema ko sa mga chubby. Nahihirapan ako sa cream tea. Ito naman yung echeveria na malaki. Echeveria silver queen ata to. So, malaking malaki siya before, as in occupy niya yung pot. And then, ilang beses ko rin to na flex, kasama to dun sa mga stress succulents na flex ko. Kung nakikita nyo, yung stem, very good naman, walang rot, kahit yung roots niya. And may baby siyang 3, 2 maliit and isang malaki. Nung unang nakita ko, nalalagas yung daw niya sa ilalim. Nung chinek ko, siguro kaya nalalagas kasi may baby. Pero eventually, nakakita na ako ng mga black spot. Kita niyo yun sa lower lip niya. Ayan, may black spot, diba? So, I think may fungus siya. And then, I started to put alcohol every afternoon para mamatay yung fungus. Kasi nga, hindi ako gumagamit ng kahit anong fungicide or insecticide dito sa mga succulents ko. So, ayan, tinanggal ko lang yung may mga black spot. Tapos, dyan pa rin siya sa place. So, hintayin natin. Buti na lang may baby siya. Ito naman yung na-mention ko din sa inyo last Sunday na yung variegated choco bronze ko na naulan na ng 7 days. Stable na siya dito before sa veranda area and then 7 days na dire-diretsong umulan. So, nagmashi siya. So, ayan na lang yung natira. So, tinanggal ko siya. Ginilagay ko sa garage area for 4 days. And then, nakita ko parang mamamatay siya. So, binalik ko siya ulit sa veranda area kahit na ulan nung time na yun. So, ayan. This variegated choco-brown is trying to survive. Is striving to survive dito sa veranda area. So, hopefully, makasurvive siya. Merong leaf propagation na tumubo doon sa may likod na side. So, hopefully, maging fully rooted and lumago siya. So, nilagyan ko din ng Osmocote para makarecover din siya at makatulong sa recovery niya. So, ito yung echeveria cases na piniflex ko sa inyo before around, I think, September na. So,
super stressed na start to get stressed in red color and then eventually into purple color. So ngayon ganyan na siya, unti-unti nilagas yung kanyang leaves and then nag-two-heads. So we have to cut it kasi nag-stem rot na talaga yung pinaka-stem niya. Nung una, hindi naman ganyan yung stem niya nung nag-double head siya. So let's see what happened to the Echeveria kissing. Pero may mga baby na ako na nailagay dito sa tabi ng pot niya kasi nagka-baby to kaya nilagas yung lower leaves. So, akala ko ganun lang. Kasi usual ang Echeveria, pag nagkakaroon sila ng baby sa lower leaf, natatanggal talaga o nadadry, nabubulok yung mga lower leaves niya. So, akala ko ganun lang. So, nagkaroon na rin siguro ng problema. Ayan. So, nakita nyo, so, hindi na to makakasurvive. So, buti na lang kinat ko na kasi yung isang head na lumitaw sa kanya is masisave pa natin. Pero matigas pa yung stem niya, so hindi ko muna siya tatanggalin. May nakuha akong 3 leaf. Tingnan natin kung magbibigay sila ng baby. Pero I have 4 babies. Ayan, 3 babies and isa yung kinat nating head. So, yun lang yung share ko sa inyo. So, yung garden ko, hindi siya perfect. There are also other casualties na nangyayari. But in spite of that, I'm still happy because more of them are growing well. So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.